Pagmumultahin na ng LTFRB ang mga TNVS driver na basta-basta lamang na nagka-cancel ng booking para makatulong sa mga commuter. May direktiba rin ng LTFRB tungkol sa surge pricing o yung biglaan at labis na pagtaas ng pamasahe sa TNVS. Nakatutok si Rafi Tima. Tugon daw ito ng LTFRB sa napakarami ng reklamo laban sa mga nagkakanselang TNVS driver at napakataas na pasahe dahil sa surge fare system. Simula ngayong araw, papatawan ng penalty ang mga TNVS drivers na bigla-bigla na lang magka-cancel ng booking. May tuturing daw itong pagtanggi sa pasahero na may kakibat na penalty base sa 2014 Joint Administrative Order ng LTFRB. Ito naman po ay ina-apply po natin sa ibang public utility. Ang taxi, ang jeep, ang UV, ang bus. Ina-apply po yan, general po yan sa ating mga pampublikong sasakyan. Ang parusa, multang 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos naman na may kasamang 30 araw na pag-impound sa sasakyan para sa second offense. Sa third offense, 15,000 pesos na penalty at cancellation ng Certificate of Public Convenience o CPC. Pero may pagkakataon namang papayagang mag-cancel ang TNVS driver. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns, erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Sa loob naman ng 4 na linggo, pag-aaralan ng LTFRB ang surge fare matrix para sa mga TNVS. Habang ginagawa ito, simula sa December 17 hanggang January 4, hindi mo napapayagan ng times 2 na surge sa pasahe. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ang mga isyong ito ang pinag-uusapan ng mga TNVS drivers sa kanilang tambayan sa Quezon City habang nagpapahinga sa biyahe. Pinaparusahan na raw sila ng kanilang kumpanya kapag nagka-cancel, ngayon tila madodoble pa. May pwedeng bumiyahe kung sunod-sunod yung cancel namin. Kaya parang doble na eh. Magiging doble pag meron pa sa LTFRB tapos meron pa sa TNC. Di wala na kami kikitain talaga. Sa huli, wala naman daw silang magagawa kundi sumunod. Alang-alang sa pamilyang umaasa sa kanila. Kung sa amin lang, walang problema. Problema yung mga bata. Naghihintay, siyempre, nasaan na si Papa, yung baon, no? Wala. Yung stress na nakukuha sa kalsada, matindi yun. Yung ganun lang halaga, dahil ganun lang halaga. Sana balansehin ng gobyerno. Sana balansehin talaga nila ng tama. Para naman fair sa lahat. Sa isang pahayag, sinabi naman ng TNVS Community Philippines na nakababahala ang cap sa surge pricing lalo ngayong holiday season. Nasaan na raw ang napag-usapang compensatory adjustment kabilang ang dagdag na pick-up fares. Handa naman daw sila makipag-usap pero sana raw mas maging malinaw ang konsultasyon tungkol sa mga isyong ito. Gate naman ng LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.